Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pangkat na mga tao na nadapa sa kamalasan at napadpad sa isang hindi pa nararating na isla, kung saan ang pagkakaisa at kabutihang loob ang naging susi para mabuhay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko pong darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Noong 15 ng Hulyo, ang barkong MV Pag-asa ay naglalakbay patungong isang malayong probinsya para maghatid ng mga gamit pantulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bumubuo ito ng 51 na pasahero, 50 lalaki at isang babaeng nagngangalang Maria Santos. Isang 32 anyos na inhinyera at volunteer ng isang organisasyon para sa mga emergency response team. Sir, tingnan natin muli ang ruta. May ulat kasing malakas na hangin sa ilagan ng ating daan. Sabi ni Maria habang nagbabasa ng mapa at nakaupo sa sulok ng barko. Tumingin si Kapitan Roberto sa radar. Tama ka, Maria. Ngunit kailangan nating makarating doon bago dumating ang susunod na panahon ng pag-ulan. Siguraduhin mo na lahat ng emergency supplies ay ligtas sa ilalim. 2 oras matapos ang kanilang pag-uusap, biglang lumakas ang hangin at umalon ang dagat. Ang barko ay hindi nakayanan ang lakas ng bagyo. Ang isang malaking alon ang tumama sa gilid nito. Nagdulot ng pagkakahulog ng ilang bahagi ng barko at pagkakaroon ng sira sa makina. Kapitan, hindi na gumagana ang makina. Lumulutang na tayo patungong isang maliit na isla sa malayo. Sabi ng isang manggagawa sa barko na nagngangalang Luis. Walang ibang pagpipilian kundi hayaan ng barko na dalhin sila ng agos patungong isla. Sa uli, ang barko ay tumalsik sa mga bato sa gilid ng isla at naging sirang plaka. Bunga ng pagbagsak, lahat ng 51 na pasahero ay nagawang makalabas ng barko at tumawid sa mababaw na dagat papunta sa lupa. Lahat sila ay ligtas ngunit pawis na pawis, gutom at walang dalang maraming gamit maliban sa mga gamit na suot nila at ilang maliit na bagay na nagawa nilang dalhin. Wala man lang tayong dalang pagkain na tubig dito. Paano tayo mabubuhay sa ganitong lugar? Tanong ni Juan, isang magsasaka na kasama sa grupo. Ang isla ay malawak ngunit walang mga bahay o anumang palatandaan ng pagkakaroon ng tao. May mga malalaking puno, mga batis at mga lugar na puno ng bato. Ang lahat ay nagkakaguluhan at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa napansin nila si Maria na tahimik na nakatayo sa isang mataas na bato at tumitingin sa buong isla. Mga kapatid, hindi tayo makakapagtagal kung magkakagulo tayo. Kailangan nating magtulungan. Una, kailangan natin ng ligtas na lugar para tumira. Tubig na ligtas inumin at pagkain. Sabi ni Maria. Maria, alam kong ikaw ang may pinakamaraming kaalaman tungkol sa emergency survival. Pwede ba kaming sundan ka na lang para may direksyon tayo? Tanong ni Ramon. Lahat ng lalaki ay tumango ng sabay-sabay. Alam nila na walang oras para magtalo. Kailangan nila ng isang leader na makakatulong sa kanila na mabuhay. Si Maria ay tumanggap ng responsibilidad ng buong puso. Hindi niya iniisip na gamitin ang kanyang posisyon para sa sariling kapakinabanganan. Sa halip, nais niyang tiyakin na lahat ay makakaligtas. Sige. Una, hatiin natin ang grupo sa 5. Bawat grupo ay may 10 lalaki. Una, ang grupo ni Juan ay hahanap ng ligtas na lugar para magtayo ng mga tulda gamit ang mga dahon at sanga ng puno. Ang grupo ni Luis naman ay hahanap ng batis na may malinis na tubig at gagawa ng paraan para linisin ito kung kailangan. Ang grupo naman ni Ramon
ay hahanap ng mga pagkain, mga prutas na maaaring kainin, mga isda sa dagat o mga ugat na ligtas kainin. Ang grupo ni Carlos naman ay hahanap ng mga matitibay na sanga at bato para gumawa ng kasangkapan tulad ng kutsilyo mula sa bato at mga lalagyan para sa tubig. At ako naman, kasama ang grupo ni Pedro, ay magsusuri ng buong isla para malaman natin kung may ibang mapagkukunan o banta sa paligid. Sabi ni Maria. Agad na sumunod ang lahat sa utos ni Maria. Sa kabila ng pagod at takot, naramdaman nila ang pag-asa dahil mayroon silang plano. Habang nagtatrabaho ang mga grupo, nagsisimula ng magkaroon ng ugnayan ng mga lalaki sa isa't isa. Ibinabahagi nila ang kanilang mga kwento, mga pamilya, at ang mga bagay na hinahanap-hanap nila sa labas ng isla. Si Maria naman ay laging nasa tabi ng bawat grupo para tumulong, magbigay ng payo at tiyakin na lahat ay ligtas. Maria, nakita namin ang isang lugar na may maraming matitibay na bato na pwede nating gamitin para gumawa ng mga kasangkapan. At mayroon din kaming nakitang malaking puno na pwede nating putulin para gumawa ng sahig para sa mga tulda. Sabi ni Carlos nang makauwi ito. Maganda yun, Carlos. Pero tayo mag-iingat ha. Huwag nating putulin ang lahat ng puno dahil kailangan natin ng lilim at pagkain mula sa kanila. Sabi ni Maria. Pagdating ng gabi, natapos na ng mga grupo ang kanilang unang gawain. Mayroon na silang 5 maliit na tolda na gawa sa dahon at sanga. Mayroon na silang sapat na tubig na inimbak sa mga lalagyan na gawa sa balat ng puno. At mayroon na ring pagkain ng mga prutas at isda na inihaw gamit ang apoy na kanilang nagawa gamit ang mga bato at dry leaves. Habang lahat ay nagkakaingatan at nagkukwentuhan, biglang nagsalita si Fernando, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa grupo. Maria, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka magkagulo na tayo at hindi alam ang gagawin. Paano mo natutunan ang lahat ng iyon? Tanong ni Fernando. Nung ako'y nagsisimula pa lang bilang volunteer, dumaan ako sa maraming pagsasanay tungkol sa survival at emergency response. Sinasabi nila na kapag nasa gitna ka ng krisis, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi natin makakaya mag-isa, kundi kailangan natin ang isa't isa. Wika ni Maria. Habang natutulog ang lahat pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, si Maria ay nanatiling gising para bantayan ang apoy at tiyakin na walang banta na darating. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Marami pang hamon na darating sa kanila sa mga susunod na araw. Pagdating ng ikalawang araw sa isla, ang mga problema ay nagsimulang dumating ng sunod-sunod. Una, ang tubig na kanilang nakita ay nagsimulang maging maulap dahil sa mga putik na nalunod mula sa burol matapos ang isang maikling pagulan. Pangalawa, ang mga prutas na kanilang nakain kagabi ay hindi sapat para busugin ang lahat. At ang mga isda sa dagat ay hindi madaling hulihin dahil wala silang tamang kasangkapan. At pangatlo, meron silang nakitang mga malalaking pawn ng hayop sa lupa. Nagbabanta na maaaring may mababangis na hayop sa isla. Maya-maya ay tumakbo papunta sa grupo ang isang lalaki habang hingal na hingal. Ito ay si Pedro. Maria! Maria! Nakita namin ang mga malalaking paw print malapit sa batis. Parang mula sa isang malaking oso o tigre. Hindi tayo ligtas dito. Sabi ni Pedro. Mula sa mga mukha ng mga lalaki ay makikita ang takot. Ilan sa kanila ay nagsimulang magtanong kung paano nila malalampasan ang banta na ito. Baka kailangan nating lumikas sa ibang bahagi ng isla. Hindi tayo makakapaglaban sa isang malaking hayop. Suwestyon ni Javier. Huwag kayong magkakagulo. Una, kailangan nating suriin kung anong klaseng hayop iyon at kung talagang banta ito sa atin. Mga kapatid, kailangan nating gumawa ng mga sandata para sa pangdepensa. Hindi para pumatay ng hayop, kundi para ipakita sa kanila na hindi tayo madaling target. At kailangan din nating palakasin ang ating mga tulda at gumawa ng isang bakod
gamit ang mga matatibay na sanga. Kalmadong sabi ni Maria sa lahat. Muli, sinunod ng mga lalaki si Maria. Hinati na naman nila ang grupo. Ang ilan ay gumawa ng mga sandata tulad ng mga sibat na gawa sa matitibay na sanga. Ang iba naman ay gumawa ng bakod sa paligid ng kanilang tahanan. At ang iba pa ay sumama kay Maria para suriin ng mga paw print at hanapin ang tirahan ng hayop. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Ang mga paw print ay mula sa isang grupo ng mga baboy ramo. Hindi sila ganap na mababangis, ngunit maaari silang maging agresibo kung sila ay nabigla. Kailangan nating iwasan ang kanilang tirahan at huwag silang galitin, sabi ni Maria habang nakatingin sa paw print. Paano naman natin maiiwasan sila kung hindi natin alam kung saan sila nakatira? Tanong ni Ramon. Hahayaan natin silang maglibot sa isla. Basta tayo ay magiging maingat at gagawa tayo ng isang sistema sa pagbabantay. Bawat oras ay may 2 lalaki na magbabantay para makita agad kung may hayop na papalapit, sabi pa ni Maria. Habang gumagawa ang mga lalaki ng bakod at sandata, si Maria ay nag-isip ng paraan para malinis ang tubig na kanilang nakita. Kinuha niya ang ilang dahon ng puno na alam niyang may kakayahang linisin ang tubig at gumawa siya ng isang simpleng filter gamit ang mga dahon, buhangin at bato. Mga kapatid, ito ang paraan para linisin ang tubig. Ilalagay natin ang tubig sa itaas ng filter at darating ito sa ibaba na mas malinis. Pagkatapos, kailangan nating pakulon ito para matiyak na walang bakterya na makapagdudulot sa atin ng sakit, sabi ni Maria. Maria, salamat. Hindi na tayo mag-aalala tungkol sa malinis na tubig ngayon. Samantala, pagdating ng hapon, natapos na ang bakod at ang sistema ng pagbabantay. Natuto rin ng mga lalaki kung paano gumawa ng mas mahusay na paraan para huliin ang isda gamit ang mga sinturon na kanilang tinahi gamit ang mga hibla ng puno. Nakakuha sila ng sapat na isda para sa kanilang hapunan at nagluto sila nito kasamang ilang mga ugat na kanilang natuklasan na ligtas kainin. Habang kumakain sila, nagsalita si Miguel, isang guro na kasama sa grupo. Maria, aside sa pagkain at tubig, kailangan din natin ng paraan para mapanatili ang ating kalusugan at kalinisan. Baka tayo magkasakit dito kung hindi tayo magiging maingat, sabi ni Miguel. Tama ka, Miguel. Bukas, gagawa tayo ng isang lugar para maligo at magugas ng mga damit. Kailangan din natin ng paraan para itapon ang ating mga basura para hindi magdulot ng sakit. At gagawa tayo ng isang simpleng first aid gamit ang mga dahon at ugat na may gamot na bisa. Tugon ni Maria. Isang linggo na silang nakatrap sa isla at sa bawat araw ay lumalakas ang pagkakaisa ng grupo. Ang mga lalaki ay natutunan na magtulungan sa lahat ng bagay, mula sa paghahanap ng pagkain hanggang sa pagprotekta ng kanilang tahanan. Si Maria naman ay laging handang tumulong at magbigay ng payo. Hindi niya kailanman ginamit ng kanyang posisyon para pilitin ang mga lalaki na gawin ng mga bagay na ayaw nila. Sa halip, tinatanong niya muna ang kanilang opinyon at sama-sama silang nagpapasya. Isang gabi, habang si Maria at ang ilang lalaki ay nagbabantay ng apoy, biglang nagsalita si Arturo, isang inhinyero na dati nang nagtatrabaho kasama si Maria. Maria, alam mo ba na ikaw ang pinakamahalagang tao sa grupo na ito? Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na tayo narito ngayon. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Wika ni Arturo. Hindi ako nag-iisa, Arturo. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan dito. Kung hindi dahil sa inyong lahat na sumusunod at tumutulong, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Tayo ay isang pamilya na ngayon at kailangan natin ng isa't isa para makaligtas. Nakangating sabi ni Maria. Habang patuloy na nagkukwentuhan ng grupo, biglang may narinig silang ingay mula sa kalangitan. Lumabas silang lahat mula sa mga tulda
at tumingin sa langit. At nakita nila ang isang maliit na eroplano na lumilipad sa ibabaw ng isla. Ang lahat ay nagkagulo ng tuwa nang makita nila ang eroplano. Agad silang nagtulungan para gumawa ng malaking signal gamit ang mga dahon at puting bato para makita sila ng mga piloto. Hey! Hey! Andito kami! Dito sa isla na ito! Sigaw ni Juan. Ngunit ang eroplano ay lumipat ng direksyon at mabilis na nawala sa kanilang paningin. Ang tuwa ng grupo ay biglang naging kalungkutan. Ilan sa mga lalaki ay nagsimulang umiyak habang ang iba naman ay napahinto at hindi alam ang gagawin. Bakit hindi nila tayo nakita? Paano na tayo ngayon? Wala na tayong pag-asa na makalabas dito. Sabi ni Carlos at napasandal sa isang puno. Huwag mong sabihin yun, Carlos. Hindi pa tapos ang laban natin. Baka hindi lang nila napansin ang ating signal. Bukas, gagawa tayo ng mas malakas na signal. Gagamit tayo ng apoy na may usok para mas madaling makita nila. Sabi ni Maria. Sa kabila ng kalungkutan, sinunod ng mga lalaki si Maria. Pagdating ng kinabukasan, agad silang nagtayo ng isang mataas na istruktura gamit ang mga sanga para ilagay ang apoy. Gumamit sila ng mga tuyong dahon at sanga na nagdudulot ng makapal na usok. Habang naghihintay sila, sinimulan ni Maria na turuan ng grupo ng ibang paraan para makakuha ng pansin ng mga sasakyang dumadaan. Tulad ng paggawa ng malalaking simbolo gamit ang mga bato sa bukid na makikita mula sa langit. Mga kapatid, doon natin gagawin ang ating simbolo. Gagawa tayo ng malaking tatsulok. Iyon ang karaniwang simbolo ng emergency sa lahat ng bansa. Siguraduhin nating malinaw ito para makita kahit mula sa mataas na lugar. Sabi ni Maria. Habang gumagawa sila ng simbolo, may isa namang problema ang lumitaw. Si Andres, isa sa mga lalaki, ay biglang nahimatay dahil sa init ng araw at kakulangan ng sapat na tubig. Agad na dinala siya ng mga kasama sa lilim ng malaking puno at binigyan ng malamig na tubig na nilinis nila. Maria, mukhang sobrang init at dehydration ang nangyari sa pagkahimatay niya. Kailangan natin ng paraan para protektahan tayo mula sa sikat ng araw at tiyakin na natin umiinom ng sapat na tubig. Sabi ni Miguel habang sinusuri ang pulso ni Andres. Tama ka, Miguel. Gagawa tayo ng mas malaking tulda na may sapat na lilim para sa lahat. At magkakaroon tayo ng schedule para sa pag-inom ng tubig. Bawat isa ay kailangang uminom ng hindi bababa sa 3 basong tubig bawat oras, lalo na kapag mainit ang araw. Sabi ni Maria. Habang iniingatan nila si Andres, biglang may narinig silang muli na tunog ng eroplano. Agad silang nagtayo ng apoy at nagdulot ng usok. Ngayon naman ay napansin sila ng piloto. Ang eroplano ay lumiko at bumaba ng kaunti para tingnan sila. Pagkatapos ay lumipad ito palayo ngunit may kasamang pag-ikot bilang senyales na nakita nila sila. Nakita tayo! Nakita tayo! Malapit na tayong maligtas dito! Tumatalon sa tuwa na sabi ni Luis. Ang tuwa ng grupo ay hindi maiparating sa salita. Si Andres ay unti-unting gumaling at lahat ay nagsimulang ihanda ang kanilang mga gamit para sa pag-alis. Ngunit hindi nila alam na isa pang hamon ang naghihintay sa kanila. Isang malakas na bagyo ang paparating sa isla sa susunod na 2 araw. Maria, tingnan mo langit. Parang may bagyo. Parang may bagyo na namang darating. Hindi ba natin makukuha ang tulong bago pa ito dumating? Hindi natin alam, Fernando. Kailangan nating maging ganda sa lahat ng posibleng sitwasyon. Kung hindi pa dumating ang tulong bago dumating ang bagyo, kailangan nating palakasin ang ating mga tulda at itago ang lahat ng mahalagang gamit sa ligtas na lugar. Agad na nagsimulang magtrabaho ang grupo. Pinaigpit nila ang mga tulda. Itinago ang mga gamit sa ilalim ng lupa na kanilang hinukay at gumawa ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga supply ng pagkain at tubig. Si Maria naman ay nagtayo ng isang maliit na obserbatoryo gamit ang mga sanga para subaybayan ang kilos ng bagyo.
Isang araw, bago dumating ang bagyo, biglang may isang lalaki na nagngangalang Ricardo ang nagsimulang magwala. Siya ay isa sa mga pasahero na palaging tahimik at hindi masyadong nakikisali sa mga gawain ng grupo. Hindi na tayo makakaligtas dito. Lahat ng ito ay walang kwenta. Mas mabuting mag-isa na lang ako kaysa makasama kayong lahat. Sumisigaw sa galit ni Ricardo habang nagwawasak ng isang maliit na bahagi ng bakod. Sinubukan ng mga lalaki na pigilan siya at kausapin ng mahinahon. Ngunit hindi siya nakikinig. Siya ay tumakbo palayo patungong gitna ng isla. Iniwan ng grupo na nag-aalala para sa kanya. Hindi natin pwedeng hayaan si Ricardo na mag-isa sa gitna ng isla. Lalo na ngayong malapit na ang bagyo. Ako lang pupunta para hanapin siya. Sabi ni Maria. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa, Maria. Baka mapahama ka pa doon. Sasama kami sa'yo. 5 lalaki ang sumama kay Maria para hanapin si Ricardo. Naglakad sila sa gitna ng isla. Tumatawag ng pangalan niya habang binabantayan ang kanilang paligid para hindi sila mawala o mapahamak sa mga hayop. Matapos ang isang oras na paghahanap, nakita nila si Ricardo na nakahiga sa ilalim ng isang malaking puno. Umiiyak at nagdurusa dahil sa isang gasgas sa kanyang paa. Ricardo, ikaw ba yan? Okay ka lang? Narito kami para tulungan ka. Sabi ni Maria habang sinusuri ang sugat ni Ricardo. Hindi ko sinasadya, Maria. Natatakot lang ako. Natatakot ako mamatay dito at hindi na makikita ang aking pamilya. Sabi ni Ricardo habang umiiyak. Naiintindihan ko yun, Ricardo. Lahat tayo'y natatakot. Ngunit hindi tayo makakaya na mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa para makaligtas. Tara na, samahan ka namin pagbalik sa grupo. Gagamutin namin ang iyong sugat at poprotektahan ka namin mula sa bagyo. Sabi ni Maria habang nakahawak sa kamay ni Ricardo. Tumango si Ricardo at pinapayagan silang tulungan sila. Binuhat siya ng 2 lalaki pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating doon, agad silang nagpagamot sa kanyang sugat at pinainom siya ng tubig at pagkain. Si Ricardo ay humingi ng tawad sa grupo para sa kanyang ginawa. At lahat ay tumanggap ng tawad ng buong puso. Samantala, dumating ang bagyo ng hating gabi. Malakas na umahampas ang ulan at hangin sa kanilang mga tulda. Ngunit dahil sa paghahanda nila, lahat ng tulda ay nanatiling buo at lahat ay ligtas sa loob. Ang mga supply sa pagkain at tubig ay nasa ligtas na lugar. At ang lahat ay nakaipon sa loob ng pinakamalaking tulda para mabigayan ng init at suporta. Grabe! Ang lakas ng ulan at bagyo! Sana lang hindi na tumagal ito. Dahil sa takot ng ilan, nagmungkahi si Maria ng kanta para ibsan ang takot ng grupo. Mga kapatid, tara na nating kantahin ang ilang kanta para hindi tayo masyadong matakot. Alam natin na makakaya natin ito. Sama-sama tayo, sabi ni Maria. Sinunod ng grupo si Maria habang tumutugtog ang ulan at hangin sa labas. Ang kanilang mga boses na umaawit ay umaalingaw-ngaw sa loob ng tulda. Ang mga kanta ay naging paraan para mapalapit sila sa isa't isa at kalimutan ang takot na nararamdaman. Si Ricardo naman ay unti-unting nakalimutan ng kanyang pagkabalisa habang nakikinig sa mga kanta at nararamdaman ang suporta ng grupo. Ang bagyo ay tumagal ng 2 araw. Pagkatapos noon, lumuwag na ang ulan at humina na ang hangin. Ngunit ang isla ay nagbago na. Maraming puno ang naputol. Ang kanilang bakod ay nasira. At ang ilan sa kanilang mga tulda ay nasira rin. Ang simbolong kanilang ginawa para sa pagtulong ay natabunan ng putik at mga sanga. Wala na naman tayo. Lahat ng pinaghirapan natin ay nasira ng bagyo. Paano na tayo ngayon? Tumayo si Maria at tumingin sa paligid. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Oo, maraming nasira. Ngunit buhay pa tayong lahat. Iyon ang pinakamahalaga. Kaya ngayon,
kailangan nating magtulungan muli para ayusin ang ating tahanan at gawing mas matibay pa ito kaysa dati, sabi ni Maria. Muli, nagsimulang magtrabaho ang grupo. Hinati nila mga gawain. Ang ilan ay naglilinis ng mga kalat at nag-aayos ng mga tulda. Ang iba naman ay naghahanap ng mga bagong sanga at materyales para palakasin ang kanilang tahanan. At ang iba pa ay naghahanap ng mga pagkain na tubig na hindi nasira ng bagyo. Si Maria naman ay nag-isip ng paraan para gumawa ng mas matibay na mga tulda gamit ang mga dahon ng saging at mga batong nakita nila sa tabi ng dagat. Itinuro niya rin sa grupo kung paano gumawa ng isang sistema para kolektahin ng tubig ulan para madagdagan pa ang kanilang supply ng tubig. Mga kapatid, ito ang paraan para makakolekta tayo ng tubig mula sa ulan. Ilalagay natin ang mga lalagyan sa ilalim ng mga bubong ng ating tulda para mahuli ang tubig. Pagkatapos, ilalagay natin ito sa ating mga imbakan at lilinisan natin kapag kailangan na nating gamitin, sabi ni Maria. Talagang napakatalino mo naman, Maria. Hindi ko maiisip kung paano tayo mabubuhay dito kung wala ka. Pagkatapos ng isang linggo ng pagtatrabaho, naayos na muli ang kanilang tahanan. Mas matibay pa ito kaysa dati at mayroon na silang sapat na supply ng tubig at pagkain. Si Ricardo naman ay naging isa sa pinakanakikisama sa grupo. Lagi siyang nasa unahan ng mga gawain at handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Isang araw, habang si Maria ay nagmamasid sa kanilang obserbatoryo, nakita niya ang isang barkong papalapit sa isla. Agad siyang tumakbo pababa at tinawag ang lahat ng mga lalaki. Mga kapatid, tingnan nyo, may barko na papalapit dito. Handa na tayong umalis dito, sabi ni Maria. Ang lahat ay nagkagulo ng tuwa. Agad silang nagtayo ng apoy at nagdulot ng usok para makita sila ng mga tauhan ng barko. Ngayon naman ay tsak na napansin sila. Ang barko ay humintong malapit sa isla at nagbaba ng isang maliit na bangka para puntahan sila. Ang mga tauhan ng barko ay mga miyembro ng isang organisasyon para sa paghahanap at pagliligtas. Sinabi nila na nakita nilang signal na kanilang ginawa bago pa dumating ang bagyo at nagbigay ito ng impormasyon sa kanilang lokasyon. Ngunit dahil sa lakas ng bagyo, hindi nila maipadala agad ng tulong hanggang sa ngayon. Maya-maya pa ay lumapit ng kapitan ng barko kay Maria. Ikaw ba si Maria Santos? Sinabi sa amin ng mga tauhan ng eroplano na ikaw ang namuno sa grupo na ito at tiniyak na lahat ay ligtas. Napakagaling mo naman. Salamat po, Kapitan. Hindi ako nag-iisa. Lahat po kami nagtulungan para mabuhay dito. Agad na inayos ng mga tauhan ng barko ang pag-alis ng grupo. Bago sila umalis, tumingin sila muli sa isla na naging tahanan nila sa loob ng 2 buwan. Maraming alaala ang naidulot sa kanila ng lugar na iyon. Mga hamon na napagtagumpayan, mga kaibigan na naging pamilya, at mga aral na hindi nila makakalimutan. Pagdating ng grupo sa lungsod, sila ay sinalubong ng kanilang mga pamilya at kaibigan na nag-aalala para sa kanila. Ang mga balita tungkol sa kanilang pagkakaligtas ay kumalat agad sa buong bansa. Sila ay kinilala bilang mga bayaning nagpakita ng pagkakaisa at kabutihang loob sa gitna ng krisis. Si Maria ay kinilala ng mga organisasyon para sa emergency response dahil sa kanyang liderato at kakayahan na tiyakin ng kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi niya inangkin ang lahat ng papuri. Lagi niyang sinasabi na ang tagumpay nila ay dahil sa pagtutulungan ng buong grupo. Hindi ako nag-iisang dahilan ng aming pagkakaligtas. Lahat kami ay nagtulungan, nagbigayan ng suporta at tinulungan ng isa't isa sa lahat ng paraan. Natutunan namin sa gitna ng krisis, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Sagot ni Maria habang ine-interview siya sa isang panayam sa telebisyon. Ang 50 lalaki ay nagpasya ring manatiling magkakaibigan
kahit natapos na ang kanilang pagkakakulong sa isla. Naglatag sila ng isang organisasyon para sa mga taong nasalanta ng kalamidad. Tinutulungan nila silang makabangon at matuto ng mga kasanayan sa survival para makahanda sila sa anumang posibleng krisis. Si Ricardo naman ay naging isa sa mga opisyal ng organisasyon. Ginamit niya ang kanyang karanasan para tulungan ang ibang tao na hindi mawalan ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Isang taon matapos ang kanilang pagkakaligtas, nagkita-kita muli ang grupo sa isang simpleng pagtitipon. Nagkwentuhan sila ng mga alaala nung sila ay nasa isla pa at binigyang pugay ang pagkakaisa na kanilang ipinakita noong panahong iyon. Alam ninyo, hindi ko makakalimutan ng mga araw na iyon. Bagamat mahirap, naramdaman ko na iyon ang panahon na naging pinakamalakas ako bilang isang tao. Sabi ni Fernando. Tama ka, Fernando. Natutunan ko rin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga material na bagay, kundi sa mga taong nasa ating paligid na handang tumulong sa atin sa oras ng pangailangan. Sagot naman ni Miguel. Si Maria naman ay nagdala ng isang maliit na kahon na naglalaman ng mga bagay na kanilang nakuha mula sa isla. Isang maliit na bato na ginamit nilang kutsilyo, isang dahon na ginamit nilang filter para sa tubig, at isang maliit na kwintas na gawa sa mga buto ng puno na ginawa ng mga lalaki para sa kanya bilang pasasalamat. Mga kapatid, inaalala ko pa rin kung paano tayo nagtulungan para makakuha ng pagkain at tubig at ligtas na tahanan sa isla. Ang mga bagay na ito ay simbolo ng ating pagkakaisa at ng mga aral na natutunan natin doon. Hinihiling ko na huwag nating kalimutan ang mga aral na iyon, na tayo ay mas malakas kapag sama-sama, na ang kabutihang loob ay nagdudulot ng mas maraming biyaya at walang problema na hindi malalampasan kung tayo ay magtutulungan. Sabi ni Maria habang inilabas ang mga bagay mula sa kahon. Lahat ay tumango ng sabay-sabay. Ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pagpapahalaga. Pagkatapos ng pagtitipon, nagpasya silang gumawa ng isang proyekto para sa mga kabataan. Magtuturo sila ng mga kasanayan sa emergency response at survival, pati na rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad. Si Maria ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang volunteer ng emergency response team. Ngayon naman, ay may kasama na siyang mga dating kasama sa isla. Sila ay naglalakbay sa iba't ibang lugar sa bansa para tulungan ng mga nasalanta ng kalamidad at turuan sila ng mga paraan para makahanda at makaligtas. Isang araw, habang si Maria ay nagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan, may isang batang babae ang nagtanong sa kanya. Ate Maria, takot na takot po akong maulanan ng bagyo o mapadpad sa isang lugar na hindi ko alam. Paano po ba ako makakapagpakita ng lakas ng loob tulad ninyo? Tanong ng batang babae. Ngumiti si Maria sa bata at tinawakan ng kanyang kamay. Mahal na bata, lahat tayo natatakot minsan. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ang mga problema na mag-isa. Hanapin mo mga taong handang tumulong sa iyo. Magtulungan kayo at huwag kailanman mawawalan ng pag-asa. Ang pinakamalakas na sandata natin ay ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sabi ni Maria. Ang kwento ng isang babae at 50 lalaking natrap sa isla ay naging inspirasyon para sa maraming tao. Ito ay patunay na sa gitna ng kahirapan at krisis, ang kabutihang loob at pagtitiyak ng kaligtasan ng lahat ay maaaring maging susi para mabuhay at makamit ang tagumpay. Hindi nila ginamit ang sitwasyon para sa sariling kapakinabanganan. Salip, pinili nilang magtulungan, magbigayan at tiyakin na walang sino man ang maiiwan o mapapabayaan. Sa mga darating na taon, patuloy na nagtutulungan ang grupo. Ang kanilang kwento ay patuloy na ikinukwento sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na ang tunay na lakas ng tao ay nasa kanyang kakayahang tumulong at magmahalan sa kapwa.
At yun na po ang katapusan ng ating kwento ngayon dito sa Tamokski TV. Sana po ay natutunan ninyo ang mga aral na ibinibigay ng kwentong ito. Tulad na lamang ng pagkakaisa, kabutihang loob, at pagtutulungan ay tunay na susi para malampasan ang anumang hamon sa buhay. Muli po, hinihiling ko po sana na baka pwede niyong ibigay ang inyong subscribe at like sa ating channel bilang suporta. At para marami pang makakapanood at matutumula sa mga kwentong ating ibinabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at manatiling ligtas palagi. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.